Nandito kami ngayon sa De La Salle University para mag-interview ng mga estudyante natin dito kung sino yung napipisil nila for 2028 election. So tanungin natin yung mga estudyante natin na sa gitna ng maraming usapin dito sa Pilipinas, aware pa ba sila sa mga nangyayari about sa politics at sa kung ano-anong bagay dito sa atin. So ikot tayo, tanungin natin yung mga estudyante na pauwi na or mga dumadaan. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa? For me, So, I would actually choose Lenny if given na talaga tatakbo siya. Kasi based lang po talaga sa mga track records na maganda po yung mga pinagagawa niya mga projects and clean po yung records niya when it comes to pagdating po sa mga auditing, malinis po records niya. Sa kanilang dalawang competitor, siya po yung mas competitive. So, nasa kanya po yung edge. And I believe na if ever na siya po talaga yung manalo, magkakaroon tayo ng magandang progress sa country. ang mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, one of the major contributions na gawa niya, I don't think if counted ba to, but Angat Buhay or Angat Buhay Foundation na nagawa niya. Kasi even though na wala na siya sa National government. national government, yes. Ayun, tumatagal and up and running pa rin yung Angat Buhay and marami pa rin silang natutulungan up until now. So I think it's one of the most successful na nagawa niya. Ayun. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? And bakit po? Para sa akin, I think I am in favor of impeachment kay VP Sara. First because I feel like, para sa akin, parang hindi niya nagagawa niya part niya as a Vice President. Marami siya namimiss na hearings and she's not facing her responsibility as a Vice President. So I believe na she deserves to be impeached. Regarding sa paksili ka, kung may idea ka or may gusto ka sabihin, Okay, so regarding siya issues ng Paxilica, I believe na hindi dapat to ganapin sa atin and dapat hindi ito mag-go through. I utilize AI, I use AI for my schoolworks, my projects and everything. I still believe na hindi ito maganda para sa country natin. First, while sinasabi nila na hindi siya, na it would offer quality jobs para sa atin, mas nagwe-weigh yung cons between sa pros. Kasi first, harmful siya sa environment. Pag nagtayo ng ganon, magiging gastos siya sa energy and ayun, magkakaroon din ng mga issues tulad ng wasteful sa waters, magkakaroon ng contaminations and such. Magkakaroon din ng power crisis issues if ever na ganon. And then second, if ever man na ma-implement yun, US kasi yung magpapatakbo. It would be beneficial if tayo magpapatakbo, but then hindi naman tayo capable. Mas beneficial pa rin talaga if mananatili pa rin na maging agriculture na landa lang siya. Behind na rin tayo sa agricultural sectors. Malaking opportunity yun para sa atin na mag-thrive. Nagamitin siya as a farmland rather than a data center. kung naman yung tanong namin, thank you po sa oras. Thank you. Ingat Thank po you kayo, so much. ingat. For 2028 po, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. For me po, Lani Robredo, kasi 2022 pa lang po, I actually attended her rally when she was running for the position of president. Tama. Same with her for Lani. When she ran for 2022, I was already learning about her yung mga credentials nga po. And compared to Sara, mas maalam siya sa nangyayari. And mas may, like comparing Sara's Vice President to Lenny as mas maano si Lenny. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? As Vice President, I think if I'm not mistaken, meron siya yung no confidential funds, di ba? Parang wala siyang confidential. Because I think it's really good kasi it shows na there was transparency. And then, ngayon siguro as mayor, I really like yung My Naga app niya na yung nata-track nila yung mga reports nila and that they're able to be addressed immediately. I think that's one of her notable works po talaga yung My Naga app. Right now, it's kitang-kita talaga siya sa online and how it really helps yung citizens of Naga. Kahit konting problem lang po nila, like the street light itself, nakakatulong po siya kaagad. She has her employees work for them talaga. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? I'm in favor of it po kasi I don't think she has the second highest position in the Philippines po. And for her to have such a bad image and also po the confidential funds itself, not attending any of the court hearings, any of the hearings that are she's supposed to go to. Kanino tayo mag-look up to if she's not present naman po as a vice president? I think
am in favor of her impeachment. Given na very telling na yung una yung hindi siya umattend ng SONA, which is something na comparing to the other vice presidents na makikita mo na they've attended the SONA even if the president is part of their opposition. So I think as a vice president, unang-una, it's her job. Pero the fact that she isn't attending for the sake of parang her pride and her motivations for herself, it shows na what she really wants. Plus, ayun nga, she's caused, like kunyari sa Pax Silica, she didn't even know what it is. And for someone who's holding like the second highest degree in the Philippines, I feel like it's a very telling of how she leads the country as of now as vice president. Regarding po sa Pax Silica, ano pong masasabi niyo dun? For me po, as much as it's branded as a technological advancement, I feel like if it really is for the advancement of the Filipino people and yung betterment ng mga tao, then it should be done with such transparency na makikita po talaga ng mga tao na it's really for the betterment of the people. Kasi right now, what it seems like and what's showing up po is that it's gonna be built on ancestral land. And this ancestral land, it's gonna be ruin the resources, the lives, and the cultures of the people. Masisira po siya for the sake of Pax Silica and its development. And it raises the question yan na parang, sino ba talaga yung pinagsisilbihan ng Pax Silica? Is it for the is it for the Filipinos or yung ambitions of United States? Ganun. For me po kasi, sure, sige, aminin natin, there's a lot of benefits to this po. Pero if we weigh out the benefits and also yung mga cons po dito, talagang tayo mga Pilipino mismo ang magdudusa kasi ang hirap na po ng Pilipinas and this itself, sure, it will enhance our economy and such. Pero on the long term po na consequences, looking to it, wala talaga. I don't agree to it. Yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo, ma'am. Ingat po for 2028. Baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Ma'am Leni Robredo. Anong dahilan po? I believe she has showcased a lot of good credentials, especially when it comes nung naging VP siya. Ang dami niyang pinatunayan at I think isa sa mga pinaka-impactful na nagawa niya is yung marami siyang mga Pilipino na hikayat na maging volunteers, lalo na nung kampanya niya na kahit man ang dami natin mga strangers, hindi natin kilala ang isa't isa. Dahil kay VP Leni Robredo, mas marami siyang naengganyo ng mga kabataan at pati mga matanda na maging part ng volunteerism work. At dahil doon, mas maraming naengganyo na gumawa ng mabuti. Sa mga nagawa ni Mayor Leni, even nung vice president siya, ano yung pinaka-nagustuhan mo? I think it's her being transparent and being accountable. Hindi siya nahihiya or hindi niya gine-gatekeep yung kanyang salin at kanyang mga ari-arian. Dahil I think bilang isang politician, it's important to be transparent on what you own kasi dito natin malalaman kung saan nga ba napupunta yung pera ng taong bayan, kung sa bulsa nga ba ng mga politiko or napupunta ba yung pera sa mga proyekto katulad na lamang ng mga daanan at mga iba pang public infrastructure. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit po? Yes, I'm in favor because not only, kasi as far as I know, na-impeach siya dahil sa grave threat niya kay Bongbong Marcos. Pero aside from that, it's because of the corruption din na nagawa niya. Pati yung billion na confidential funds, I think hindi pa rin masyado natatalakay. Kailangan siya i-impeach, it's because of her corruption na nagawa. Isa sa mga problema ng gobyerno ay yung malaking pera na nanakawan ng ating mga politiko from sa taong bayan natin. Isa yun sa mga kailangan natin solusyonan or iwasan bilang mga politiko and dapat natin tuligsain natin yung ganung problema at hindi dapat natin tinotolerate yung mga ganung klaseng misdeeds ng ating politicians. Regarding sa Pax Silica, anong masasabi mo doon? For me, the negative outweighs the positive. Even though sabihin natin na marami siyang jobs na pwedeng ibigay sa mga Pilipino, for me, malaki yung impact niya sa ating environment. Lalo na yung effect nito sa ating katubigan, maaring hindi na maging safe yung drinking water natin. At other than that, yung kuryente natin sa Pilipinas, ngayon marami ng mga brownouts at pati rin yung tubig natin. Kulang na yung tubig sa mga dam natin right now. Imagine if naitayo dito yung Pax Silica, edi mas uunti yung supply ng tubig natin at mas maaring magkaroon ng madalas na brownout. So, kahit sabihin natin na maraming Pilipino ang maaring magkaroon ng trabaho, magbibigay lang sa kanila yung entry-level na jobs at hindi kaagad yung mga high-paying jobs. So, hindi lang kulang sa tubig, kakulangan sa kuryente or madalas na brownout, maaring hindi mabibigyan ng sapat na trabaho talaga ang mga Pilipino. Ayun yung mga negatibong epekto talaga ng Pax Silica sa ating bansa. Kaya dapat huwag natin suportahan ito at gawa natin ng paraan. Magprotesta tayo at
magbigay tayo ng patuloy na awareness patungkol sa Paxilica. At lalo na yung mga politician natin ngayon, hindi nila masyadong nabibigyan ng pansin. So dapat ngayon bilang mga kabataan sa social media, dapat i-spread natin yung awareness tungkol sa negative na effect ng Paxilica. Yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras nyo. 28, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Siyempre, kakampik tayo. No, sir. Lenny po. Pwede ko po malaman yung dahilan. As far as kay Sarah, I've not really heard any great things about her currently. Sa akin kasi nung term niya as Vice President, marami siyang nagawa despite lacking support. And I like yung mga platforms niya, especially yung mga nagagawa niya ngayon as mayor sa Naga and yung sa Angat Buhay. I think it's what I'm looking for a president compared to... Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Honestly, yung pinaka nagulat talaga ako yung sobrang limited ng budget niya. Tapos ang dami pa rin niyang nagagawang plans. Especially yung yung Angat Buhay, it started dun kasi. So, dun pa lang, parang gumanda na yung tingin ko sa mga niya. Yung na-propose. And apart from that then, I just want to add na wala rin siyang hint of corruption. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? For me, I'm in favor of the impeachment of VP Sara kasi honestly, from a high public official, hindi tama yung pinapakita niyang behavior. And yun din, ang dami rin niyang mga issues na unexplained kagaya ng confidential funds, Ayun, yung oo nga. sa Confidential betrayal of funds public talaga. trust, That's one of the main etc. reasons kung bakit pabor ako sa impeachment. Sa Paxilica, ano yung gusto niyong sabihin doon? Kung may idea kayo. Paxilica. Kung hindi mapakinabang yung mga Pilipino sa Paxilica, I'm against that. Kasi although, ayun nga, sinasabi ng mga tao na maraming opportunities magbibring ang Paxilica sa mga Pilipino. Ang tanong is kung sa atin ba talaga makakating yung opportunities na yun, like yung jobs, opportunities with our economy. Sabi, lalaganap the economy natin. Pero the thing is, hindi tayo sigurado kung totoo ba talagang mapupunta sa atin or sa ibang bansa like the US, yung mga tatayo ng sa Paxilica. Aside from that naman, more on same sentiments, pero I think yung idea ng Paxilica is good. Pero kinukulan tayo ng transparency yun paano siya gagawin, kumbaga. Kasi although yun nga, maraming proposed na bagong jobs makaka-boost ng economy and especially mauboost yung semiconductor industry natin and AI-related Syempre marami ring mga tinatanong kagaya ng sa environmental issues, kagaya na sa tubig, yung mga likas na yaman natin na gagamitin, diba? It's a very big concern and habang hindi pa na-address yun, I'd say no for it for now. Yun lang naman yung tanong namin and thank you po sa oras. Ingat po kayo. Thank you po. Ma'am, for 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. For 2028, I will go for Lenny. Ano pong dahilan? Cause mas better yung platforms niya and since yung kalaban niya is si current VP Sara, I don't think na siya yung mas magandang candidate given her current impeachment trials right now. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo po? Hindi lang yung vice presidency niya before, pero also yung accountability niya as a government official, lalo na sa Naga City. I feel like that's like a stepping stone for better projects and for a better government official. Ma'am, sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit? Yes, I'm in favor of the impeachment because right now, yung impeachment team niya, nahihirapan silang i-defend yung mga ginawa ni VP Sara because she is delaying her accountability when it comes to the accusation sa kanya. So, I feel like that says a lot. Sa Paxilica, may idea ka ba doon or may gusto kang sabihin? I have an idea about the Paxilica kasi that's like my major, the American Studies. Ang idea ko lang and opinion ko lang about sa Paxilica is that I don't think Philippines should be the country or place kung saan gaganapin ito because I feel like we have more problems to face and AI-generated technology is not going to help our country in the long run. Thank you so much po. Ingat po, ingat. Baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Kay
For 2028 elections, Lenny pa rin, Lenny. Lenny pa rin po. Lenny! Ano pong dahilan po? Kasi like, alam mo yun, kung i-compare mo sila, especially yung mga ano ngayon ni Inday Sara, I mean from the start naman di na mag-aanong credible Tsaka eh. how they handle things din. Kasi alam niyo yung attitude din kasi ng isang politician, no? You don't have to really involve your personal feelings, especially with like don't the have whole to country at stake. Like literal na, dramatize. yeah, basically, you don't have to Kasi parang dramatize. dapat pag matino kang politician, right? Dapat you need to have that level of professionalism and maturity. Yeah. Para pag may disagreements kayo with other politicians, you come across as the bigger and better person. Yeah, and yung very important din yung sportsmanship when it comes to... But Yeah, like very din, applicable din siya. cooperative attitude, politeness. Kasi, politeness rin. alam mo, wala namang pakialam yung tao sa buhay mo if like, alam mo yung wala na siyang pangkain, ganito, ganyan. Gaganti ka. Yes, kasi Ano pag magagawa you think ng tao about na it, yun, di ba? Lahat ng mga headlines, it's all about drama. Not really about kung anong nangyayari talaga sa bansa natin. More of like, oh, this person said this person said that. And it's like hiding a lot of other necessary matters. Another question po sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Maganda yung mga opposition niya with yung mga ibang ginagawa ni Duterte during that time. Yeah. Kasi halos merong mga statements na kinokontradict niya talaga kung sinasabi, di siya fully support. Yeah. And yung initiative na yun, maganda na rin eh. Same with promoting na rin yung LGBTQ awareness during pre-campaign na rin and post-campaign. I'm not sure lang kung dun na rin sa nung EP rin siya, no? Pero I think it reflects kung ano yung ina-advocate niya from that position na rin. Tsaka nagkakaroon din siya ng, yun nga, like what he said, is like sa initiative niya when it comes to the people na, kumbaga hindi siya humihingi agad ng budget from the government. Like she takes it from her own na parang kung may mga magdo-donate, ganun. And doon mo makikita na willing talaga siyang to help with the society and not just for personal gain. And nakikita rin natin na yung mga project niya, no, hindi rin siya very involved yung mga ibang politicians. Kasi, kung makikita mo kasi may mga project kasi na ang daming may involved. Kasi, yun, mga ghost project kasi alam nila na may makokorrupt sila. Pero sa kanya, wala masyado din tumutulong because they know na yung pera talaga is mapupunta sa tao and hindi sa mga bulsa nila. So, ayun. Another question po, sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes. Bakit po? Ano po Kasi dahilan? ang dami yan ng to be fair, parang ang dami yan na na-report sa kanya regarding like misbehavior. Daming alleged behavior. Oo, ang daming alleged behavior, alleged claims na rin even also. if it kapag di totoo, Yes. there's a reason why they're Oo. putting her in the spotlight. Oh, So, same na rin with yung ano niya, yung parang kung ano yung nanakaw niya and stuff like that, or what she's Um, alleged for, gano'n, Yeah. diba? Yeah. So parang I think that's kind of like enough for the It's a red public flag. to know na parang di siya trustworthy. medyo ik siya in a way. Oo. May mga files, like, yung mga Yeah. na-release na nanakaw nila and stuff. Kasi alam mo yun, like, if we appoint a politician, like, in a family na, kumbaga sabihin natin, political dynasty, na meron pa rin sila sa gobyerno natin, parang it gives them more, let's say, like an escape. Like, a way for an escape na, ganito, meron naman si ganito sa ganyan, so we're safe, na hindi tayo mahuhuli yung ganyan. Then, nung na-impeach siya, ang daming nalabas na kagaguhan nila, di ba? So, that's really, I would be advocating dun sa impeachment niya. I agree. Last question po, regarding sa Paxilica. Ano pong masasabi niyo dun? Ay, Diyos ko po, mawawalan tayo ng tubig as in. Totoo lang. I mean like, Dito sa it's Pilipinas. Maliban- contradicting kasi. Maliban dun, honestly, kahit madaming mga pros, we are not ready to be able to sustain that level. Parang, you know, like, you skip so many steps. Like, we're currently here, and then we're not ready to be here yet. Yeah. So, we need to take it step by step by dealing with other problems first para magiging sustainable yung plano sa Paxilica. Kasi if that doesn't work, lahat tayo lugi. And it's not gonna last for long. So it's just gonna be a waste of money, it's gonna be a waste of resources, we're all gonna suffer, and only for like a few years of good electricity and all the pros for a bit, very short term yung Paxilica. Saka I feel like our government has not really informed the people on what are the disadvantage for the Paxilica. Kasi alam
ngayon yung like the latest news, they say na there's gonna be a lot of opportunities for jobs. So syempre ngayon sa sobrang hirap ng buhay natin, if we hear the word na malaki yung sweldo or like madami tayong pwedeng mapag-applyan na trabaho, ang maiisip natin, oh, this is good for us, this is good for the Philippines, di ba? Since we're losing a lot of job opportunities na rin sa society. Pero ano ba yung cost? Yeah, kaso nga lang, hindi nila na-explain ng maayos sa tao kung ano ba yung mga stakes natin. Mas lalo, yung sinabi nga niya, hindi natin na-take yung mga proper steps to make it sustainable for our country. Kasi unang-una pa lang, grabe na yung init, no? So, yung sa Pax Silica, if we do that, grabe yung baha siguro, yung climate change, it will worsen a lot. And especially sa mga financially, not financially, but like yung mga illiterate na people na walang sapat na resources to properly research about the Pax Silica, how would we inform them na talagang hindi siya maganda para sa bansa natin? So, bakit ganun? Sobrang konti lang ng information na binibigay nila sa ibang tao. Dapat sana ma-inform nila na ganito ang mangyayari. May mga possible na ganito yung mga mangyayari sa inyo in the next 50 years or like 10 years. Kasi hindi siya magiging maganda sa lahat ng mamamayan, basically, for the long term. Pag-isipan, think about this too. Even though there's so many more jobs, yung cost, baka tataas, like, a lot of prices will go up. Water bill, electricity bill, kahit ano. So, the question is, even if there are more jobs, are the people really benefiting from getting more jobs, or is it being neutralized dahil sa increased bills because of the amount of resources it takes to sustain Pax Silica? Ma'am, yun lang sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras nyo. Salamat po sa oras. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa? Siyempre po si Lenny, of course. Ikaw ma'am? Si Lenny din. Ano pong dahilan ma'am? Kasi based on the past, di ba naging vice president din nga din siya. Very transparent siya sa mga ano niya, di ba? Parang nakita ko yung reports niya sa mga budgets, di ba? Nakikita ko kasi yun sa mga sa social media, ganun. So, ayun, yun yung gusto ko sa kanya. Very, may accountability siya, transparency, which is needed talaga for presidency. And then, despite losing yung sa last election, tumakbo pa rin siya as mayor, di ba? So, gusto niya pa rin talaga mag-serve sa people. Kaya, yun po. Mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka-nagustuhan niya? So, hindi pa ako politically aware nung time na yun. I'm sorry po. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yeah, And of bakit course. po? Ay, sorry. Ang bilis sumagot. Yeah, kasi sa mga nakikita ko lang din, sa mga napapanood ko, it's very obvious that she's not capable enough to handle yung position niya ngayon. I think she needs more experience. She needs more parang kailangan niya pa ng basta kailangan niya pa mag-aral more kasi sobrang, feel ko kumuha agad siya ng sobrang taas na position sa and yun lang. Regarding sa Pax Silica, ano pong masasabi niyo dun? Very recent, so medyo pa, pero so far I think I'm against it. Yeah, madami siyang job opportunities, pero I think kasi ang laki ng masasakop niya land and Water consumption. yeah, yung water consumption din kasi. Yeah, but I think if there's a bit more of parang information pa na ibibigay and I think baka, pero medyo no pa, leaning sa no. Ayan. Yun lang naman yung tanong namin. Thank you so much po. Ingat for 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Lenny Robredo po. Anong dahilan sir? For me po, as a student and like one of the next generation po na maaapektuhan po ng future leadership, I value yung transparency, evidence-based decision making, and yung overall good governance po. And I also respect yung pamamalakad po niya all throughout sa lahat po ng nahawakan po niya is wala pong naging anumang anomalya sa records and all. Yun po. Mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka-nagustuhan mo? Siguro po hindi po siya nagawa, but yung clean track record, I feel like karamihan po ng mga government officials ngayon is nahihirapan doon kasi nga may may ugali tayo. During her time as vice president, I think wala siyang confidential funds, and right now as a mayor po sa Naga is one of the most urbanized city po and transparent po yung Naga right now po sa Philippines. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba and bakit po? Yes po, we deserve answers po sa mga questions from the budgets, yung mga pagnanakaw, and yung of course yung konektado rin po sa kaso po ng tatay niya. Regarding sa Pax Silica, baka may idea ka doon, anong masasabi mo?
For me po, sa Pax Silica, I don't agree with it po. And yes, I do get the concept na it will highly industrialize us and it will provide countless job opportunities for Filipinos po. But at what cost, di ba? Yung farmlands, yung water, and the overall na ibibigay ng bansa natin sa Amerika, di ba po? Yun lang naman yung tanong namin. Thank you sa oras mo. Salamat. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Lenny. Ano Lenny, syempre. pong dahilan? Hindi nga alam ni Sara Duterte kung anong paksilica eh. So, how can I trust her to really be involved in what's relevant to the country right now? And especially yung mga accusations against her, yung she's yung fund sa CHED and stuff. I think na there are better leaders and we should make better choices. Also, I'm not super educated about the specifics, pero as far as I know, like Lenny's governance sa Naga has been quite beneficial to the city. So, I know that, I think she said before na she doesn't want to take on like a similar role on a national scale. Pero those kinds of efforts would obviously be very helpful rin sa entire country. It's always the ones who don't want to run that are the ones that are best for running. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo po? I think she had something to do with yung sa Angat Buhay. Yeah, yung Angat Buhay. That was nice. It's like an outreach program. Tapos when she was running katandem niya si Kiko, diba, they were tungkol sa farmers. That's a essential sector, especially since 40% sila ng labor force natin. But konti lang yung GDP allocation nun. So, it really should be fixed. And also gives us it also provided an opportunity for the community to help one another since as far as I know they were also like Angat Buhay was also accepting like volunteers ganon to help in their initiative, and I think that's a really great thing to do. And I think another thing I remembered from Lenny's time as a vice president is that wala siyang like confidential funds. Like very transparent siya when it Yung comes to her salary niya. expenses. Yeah. And I hope that becomes the standard going onwards. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? In favor because it's on camera already. She already threatened to off Yeah. him, right? So, whether or not she meant it, it's still treason, diba? So, that's grounds for impeachment talaga. Yeah, like even if you push all the other elephants in the room aside, it's Even like if she didn't commit yung mga corruption stuff, she still has that video of her saying na papatumbahin daw niya si Marcos. right. So like even if everything else aside, that's still a very unprofessional act for someone that's supposed to be vice president, someone that's meant to run for president. Yeah. So yeah, support ako. Regarding sa Pax Silica, kung may idea kayo or any opinion, It could be beneficial for us financially, but I don't think it's worth yung environmental destruction. Also, I don't think we're in a position to really benefit from it na tayo talaga. I think it's the other country na part nung treaty that will benefit more. Yeah, and I think if this were to really continue, like the Philippines should hold ground talaga when it comes to the sort of processes involved when it comes to like the money and the environment, especially sa environment, because DNNR hasn't had like a really good track record when it comes to like upholding environmental regulations. Yeah, like yung sa Angat Dam, diba? We really should strengthen the reinforcement of the regulations that we're meant to uphold before we can even think of trying to pursue an AI data center type stuff. Who's to say na hindi magiging flood control project na naman to or something like yung Bataan Nuclear Power Plant, di ba pinagawa yun with the intention of fixing things and making sure na yung power grid natin is better? Eh ngayon, we're spending what? Billions just to keep it running, Yeah. but no one's benefiting from it? Who's to say it's not gonna end up like that? Exactly. yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Lenny, bro. Lenny po. Sir. Same lang. Tatak nyo na yan. Tatlo na agad, plus 3 na agad. Ano pong dahilan, sir? Good governance, syempre. Walang bahid ng corruption. And then, nakikita naman lahat eh. Very transparent pala siya. Shoutout sa mga friend namin sa Bicol. Yeah, we have a lot of friends sa Bicol. Hi sa kanila. Yeah. Sa Yusuf. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo?
Ikaw kaya yun. Attitude ganun. tuloy. Tuturo ba to? Way back, very under budget sila. She was able to conduct the normal projects na OVP does. And right now, mayor siya ng Naga. And then, we haven't heard bad up until now, nung naging mayor siya. So, maybe that's why na siya yung iboboto namin. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? Actually, parang wala nga nangyayari, no? Let's see what happens. Pero yung kung favor ba tayo? Pare, sagot ka pare. May ano tayo eh, may, how do I say this? It's controversial kasi, so we don't want magbigay ng opinion. Yeah. Let's see what happens. Kung may mangyayari, yun lang. As if na may mangyayari. In the upcoming elections, ano lang, we'll just exercise our right to vote who we want. Parang gano'n. Regarding sa Paxilica, ano pong opinion nyo dun? Yung pros niya doesn't outweigh yung cons eh. Kasi they've been stressing out yung mga pros lang eh. Pero they haven't been discussing yung mga consequence na mangyayari if nandito siya. Because, I mean, basic lang eh. Sobrang, common sense na yung US nga ayaw nila dun sa land nila gawin yung yun eh. Why here pa, di ba? Why tayo yung gagawin ng ganun? It's basically that's it. Lang naman yung tanong namin, thank you po sa oras nyo. Ingat kayo. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Well, it's definitely not Sara Duterte. Of course si Lenny kasi siya yung may kwenta. Ano pong dahilan? Well, based on what I watch sa news, of course, nakikita naman na she's not fit for the role of president. And with the impeachment trial going on, I know na there's no verdict yet, but I just find it hard to trust someone that has those kinds of accusations against her. And yeah, I think that's mainly it. And kasi si Sara, like, may audacity siyang mag-travel sa kung saan-saan. Tapos, ayun, excuse niyang, wala ako sa bansa kasi kaya wala ako nung trial for my own impeachment. Kaya, ayun. Si Lenny, kita mo namang ang dami niyang nagagawa para sa bayan. And totoong may silbi lahat ng ginagawa niya and may pake talaga siya sa taong bayan. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Off the top of my head, I can't name a specific program, pero the way na she really takes her program, like pinapersonal niya talaga yung programs niya, and she really takes the time and effort to be there in person to enact everything that she wants to do to help the people. I think that's what stood out to me the most. Kasi as someone na dati hindi na masyadong nag-pay attention sa news or whatever, parang her actions made me care more about the country and yung state ng Pilipinas. Kasi, meron pa palang mga taong ganon na may pakialam. And I think it motivated me to be someone like Lenny. Same din kasi parang nung elections na para ang natakbo ay sina Duterte, ganon. Tapos nalaman ko nanalo siya, parang nawalan na ako ng pag-asa sa politics na parang, wala. Papunta na sa doom tong bansang to. So, parang para sa pinaglalaban ko nung elections ni Nakiko, ganon. Kasi ako yung tipong nung bata na pipilitin ko yung lolo ko na tara mangampanya tayo, mag-post tayo ng tarpaulin, gano'n. Tapos wala, ayun lang yung kapalit. So nung tumakbo si Lenny na parang na-inspire ako and natauhan na may mga tao pa palang legit na politician na gustong mabago yung sistema sa Pinas. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba? Yes, I want her gone. Siya, oo, yes. Tara. Gusto mo sa ibang bansa, doon ka na! Ano pong dahilan mo? Ang tanong, may nagagawa ba siya? Yeah. Kung wala tayong masasagot doon, ba't pa natin ipapastay yung VP? And I think sobrang talaga nung confidential funds na inaano nila. I find it very suspicious. Yes. And yun nga, parang hindi ka talaga makakapagtiwala sa someone na pwedeng involved dun sa ganun. Kahit na yun nga, wala pang verdict. Parang it's just not great. Regarding sa Paxilica, ano pong masasabi niyo dun?
I have so much to say. But no. In terms of yung effect sa environment, and then kahit nasabihin nila na, oh, it's gonna be for the development of the Philippines, I don't think na supporting something that's that destructive will be good for the Philippines. Kasi ang yaman natin is yung ating natural resources, and to let these other nations take advantage of what we have, it's just not something that I would want to stand for. Ako ang yaman-yaman ng Pinas. Bakit tayo nagpapa-colonize sa iba, influensya to the point na tayo mismo nakatira sa bansa ay walang kontrol sa kung anong pwede nating gawin para mapabuti yung kalagayan natin gamit yung sarili nating resources na matatalino naman mga Pilipino, so ba't hindi natin ginagamit? Tapos, yun nga, makakasira siya sa maraming kayamanan natin kapag tinuloy nila yung Pax Silica para sa data centers, ganon, para AI. Ito ang napapansin ko lang, mas nasasanay na yung tao na maging dependent sa kanya imbis na matuto sa sarili nila, ma-develop yung sarili nilang isipan para umayos, umasenso buhay nila. Thank you po sa oras niyo. Yun lang naman yung tanong namin. Thank you sa oras. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa? Si Lenny. Of course po, Lenny. Ano po dahilan? Kasi kung i-compare mo naman, kung dalawang options ang ibibigay sa akin, sobrang laki ng lamang ni Lenny, not just as a candidate, but as a person sa pinapakita niya in public, sa media. Yung mga platforms na rin, hindi nga siya na-elect as president, pero she's done a lot more compare kay Sara na vice president, na ang dami rin nangyayari sa kanya right now. Ayan, so based pa lang sa mga nakikita natin on medias and sa mga articles na rin ng mga reliable na accounts or medias, dun pa lang may kita mo na talagang ibang level talaga kapag dating kay Lenny Robredo compared dyan kay Sara. Kasi puro impeachment cases na yung kinakaharap ni Sara and hindi pa rin niya kayang humarap dun sa mga courts niya and nasa ibang bansa na siya ngayon, tignan mo. Pero si Lenny, kahit mayor siya, mararamdaman mo pa rin kahit sa buong bansa yung yung influence niya. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo po? For me, yung Angat Buhay Foundation. Kasi campaign period pa lang na-instill na yon. And isipin nyo kung campaign period pa lang, may nagagawa na siyang ganon na malaking effect. Actually, lasting yung effect niya. Ongoing pa rin siya hanggang ngayon. What more pa kaya kung ma-elect siya into a higher position? Ayan, so same lang din sa sagot niya. Yung Angat Buhay talaga, kahit hindi na rin siya vice president ngayon, mararamdaman mo pa rin yung mga foundations na ginagawa nila, yung mga donations sa mga bata, and kahit hindi lang sa mga bata, sa mga naapektuhan ng bagyo, lalo na yon. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? Oo naman, sorry. Oo, pero hindi talaga, in favor talaga ako. Kasi, tignan nyo pa lang yung situation. Matagal na yan kasi hindi lang naman, marami nagsasabi na reason kung bakit dapat siya impeach sa tatay niya. Pero yung sarili niya ring actions, hindi lang sa kakulangan ng ginagawa niya, kundi sa mga ginagawa niya rin. Lalo na yung lack of transparency. Sobrang wala nang transparency sa gobyerno natin. Dadagdagan pa niya ng sobrang dami, especially yung budget na sobrang taas. So, approve ako sa impeachment. So yes, approve din ako sa impeachment kasi doon pa lang sa mga evidence or sa mga pinapakita niya rin sa amin, hindi na bulag ang kabataan ngayon. Alam na namin kung ano yung mga pinagagawa niya, hindi niya na kami mapapasikot-sikot. And doon sa ginawa niya ring mga confidential funds nung naging secretary siya, 'di ba, ng DepEd. Parang dapat kasi kailangan transparency tayo. Regarding sa Pax Silica, ano pong masasabi niyo dun? Ay, hindi talaga. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi una sa lahat, nagpapakatuta tayo. Kung babasahin nyo naman, mabilis lang yun. Nagpapakatuta tayo sa mga Amerikano. Ikalawa, yung resources natin, from minerals to water, kahit water lang man, ginagamit yun ng Amerika to fund and to maintain yung AI. So, bakit kailangan sa atin pa humingin? Same lang din sa kanya. Hindi ako sang-ayon din sa Pax Silica kasi bakit sa atin pa sila sa atin pa sila magpapatayo ng ganong kalaking center, 'di ba, ng AI? So bakit hindi sa kanila? And yung resources natin dapat tayo ang may kinabang, hindi ang ibang bansa. Thank you po sa oras niyo. Yun lang naman yung tanong namin.